Welcome po sa 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. Ang topic po natin for today is all praises belongs to the Lord, and pakikita po natin to sa Deuteronomy 8 verse 10. When you have eaten or satisfied, praise the Lord your God for good land He has given you. Sa Tagalog po, kapag nakakain na kayo at nabusog, purihin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos dahil sa magandang lupaing ibinigay na sa inyo. Ngayon po, proceed po tayo sa aking natutunan sa ating today's discussion. Sa first teaching po, God gave us physical and spiritual bread. So, ang Panginoon sa Kristo ay ang siyang nagbibigay ng lakas sa ating katawan. Mapa-spiritual man or physical, siya yung nagbibigay ng mga kailangan natin upang tayo magkaroon ng lakas pang-araw-araw, dahil kung hindi na tayo bibigyan ng magandang pangangatawan at magandang kalooban, hindi tayo magkakaroon ng lakas upang labanan ang araw na magkakaroon tayo sa ating buhay, kung paano natin malalampasan ng mga pagsubok na ibibigay sa atin. At alam ko na Panginoon Kristo ay ang siyang gumagawa ng paraan upang tayo mabusog sa mga spiritual and physical bread na sa ating buhay. Sa second teaching po, God has given us enough blessings. So, ang Panginoon Kristo, binigyan niya na tayo ng enough na blessing, and ito yung makakain tayo sa 3 beses sa isang araw. Minsan, higit pa sa 3 beses tayo nakakakain. And yung pagbibigay pa lamang or pagpapahiram pa lamang sa ating ng Panginoong Kristo, yung buhay na meron tayo sa pang-araw-araw ay isang napakang laking biyaya na ibinibigay sa atin ng Panginoong Kristo, dahil hindi lahat ng tao ay binibigyan pa ng Panginoong Kristo ng pagkakataon upang magkaroon ng panibagong buhay at may tuwid ang kanilang pamumuhay. Kung kaya't mapapalad tayong mga taong nabubuhay pa, dahil mayroon pa tayong pagkakataon upang linisin ang mga kasalanan na ating nagawa at ihingi ito ng tawad sa ating Panginoon. Sa third teaching po, God is worthy to praise. So, Panginoong Kristo, siya yung Panginoon na super worth to praise, kasi siya yung nagbibigay sa atin ng mga needs natin, and sa mga spiritual and physical needs natin. Ang Panginoong Kristo ay ang siyang unang nagbibigay upang tayo yung makalagpas sa mga hamon natin sa buhay. Kung kaya siya ay worthy to praise, and dahil siya rin ang nagligtas sa ating sa mga kasalanan natin, and siya ang dahilan kung bakit napalaya ang mga Israelita sa Egypt. Kung kaya worthy to praise talaga ang Panginoon sa Kristo. Ngayon po, sa application naman po, do not be proud. So, kung tayo may natatamo na tayo sa ating mga sarili, and alam naman natin na ang Panginoon sa Kristo ang siyang naging dahilan upang tayo magkaroon ng mga ganong bagay, mapamedal man or magkaroon ng magandang trabaho, Panginoong Kristo ang siyang nagbibigay nito sa atin, dahil hindi natin ito makakamit kung walang tulong na ating Panginoong Kristo. Kaya wag tayong masyadong magyabang na nagawa ko to dahil sa sarili ko, or nagawa ko to kasi ako naman gumawa eh. Hindi tayo dapat ganun, dahil ang Panginoong Kristo ay ang siyang nagbibigay ng ganong halaga at trabaho para sa ating buhay. Sa second application naman po, do not forget God's goodness. So, huwag natin kakalimutan kabutihan ng Panginoong Kristo na siyang ibinigay sa atin sa buhay na mayroon tayo. Siya ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay ng mapayapa sa mundong ibabaw. Dahil tinulungan niya tayong pagbayaran lahat ng kasalanan natin, and siya rin ang dahilan kung bakit nalinisan ang ating dugo ng kanyang dugo, naging malinis tayong tao dahil sa kanya. At huwag na natin itong kaliligtaan, dahil ang Panginoong Sus ang siyang lamang nagligtas sa atin. Third application naman po,
Praise the Lord your God for His blessings. So, yung mga binibigay na blessings sa atin ng Panginoon sa Kristo is super such a good thing na hindi natin ma-explain na kung bakit pa tayo binibigyan ng gano'n ng Panginoon sa Kristo na kahit hindi natin siya kailangan, ibinibigay pa rin sa atin ng Panginoon sa Kristo na minsan nga, kahit hindi mo na ipagdasal or hindi mo pa hinihiling sa Panginoon sa Kristo, ipinibigay niya na. Dahil alam ng Panginoon sa Kristo ang pangangailangan natin bilang isang tao at yung mga dapat na gawin natin. Kung kaya, dapat nating papurihan ng Panginoon sa Kristo sa blessings na ibinibigay niya para sa atin. Sa discussion naman po yung how can we develop a habit of praising God for every blessing we receive? So, paano nga ba natin madedevelop yun? For me, enough na yung mga nakikita kong bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa Kristo upang mas ma-develop pa pananampalataya ko sa Kanya. Dahil kahit saang bagay ako tumingin sa aking paligid, alam kong Panginoong Kristo ang siya lamang nagbibigay ng ganong mga bagay. Kung kaya alam ko na super sarap papurihan ng ating Panginoong Kristo dahil hindi lahat ng tao ay kayang ibigay ang ating mga pangangailangan na ang Diyos lamang ang nakakapag-provide nito. So, sa ganong bagay pa lamang, napapatuloy ko yung pananampalataya ko sa aking Panginoong Kristo at hindi ako nakakalimot na magpasalamat sa Kanya. Ngayon lamang po sa topic natin for today. Thank you so much po.